Napansin mo ba na pagkatapos ng 40, tila hindi na gumagana ang lahat ng sinasabing susulong sa'yo? Ang magtrabaho ng husto, mag-ipon ng pera, maging realista. Ngunit sa kabila nito, dumarami ang mga bayarin, lumiliit ang mga pangarap, at bumababa ang enerhiya. Ang hindi sinasabi ng iba sa'yo ay hindi ang iyong pagsisikap ang nagtatakda ng iyong kapalaran, kundi ang dalas ng iyong enerhiyang inilalabas. Kung sasabihin ko sa'yo na sa loob ng ilang araw maaari mong baguhin ang laro, lumabas sa kakulangan, at magsimulang makaakit ng mga pagkakataon, pera, at kalayaan nang hindi na kailangang magtrabaho ng sobra, maniniwala ka ba? Marahil hindi. Ngunit ganoon eksakto nagbago ang buhay ko, at iyon ang ipapakita ko sa'yo ngayon. Napansin mo ba kung paano, pagkatapos ng 40, tila bawat oras ng iyong araw ay mas mababa ang halaga kaysa dati? Nagpupunyagi ka, naglalaan ng oras, gumigising ng maaga, nag-overtime, ngunit sa pagtatapos ng buwan ay ramdam mo pa rin na parang dumadaan sa iyong mga daliri ang pera. Naranasan ko ito ng sobrang tindi na akala ko ito ay normal, parang nakalaan sa lahat ng tao. Ngunit ang katotohanan ay iba, hindi ang pagsisikap ang nagdudulot ng yaman, kundi ang halaga na naibibigay mo sa mundo, ang serbisyong iyong ibinibigay, at ang dalas na pinapanatili mo habang ginagawa ito. Sa loob ng maraming taon, nakakita ako ng mga taong nagtatrabaho ng labis sa mabibigat na trabaho, sa lugar kung saan umaabot sa 40 degrees ang init, nagdadala ng mabibigat na kagamitan, namumuhay na may sakit sa katawan, at tumatanggap ng pinakamababang sahod. Kasabay nito, nakikita ko ang mga artista, negosyante, at mga malikhaing tao na kumikita ng milyon-milyon mula sa mga ideya, musika, o produkto na nagpapabago ng buhay ng mga tao. Dito ko naunawaan na walang direktang kaugnayan ang pisikal na pagsisikap at kasaganaan. Ang direktang kaugnayan ay nasa kamalayan, serbisyo, at dalas. Nang maunawaan ko ito, nagsimulang questionin ko ang lahat. Ginagamit ko ba ang aking oras sa pinakamahusay na paraan? Naipapakita ko ba ang aking mga talento sa tamang paraan? Sa halip na basta magtrabaho para mabuhay, maaari ko bang lumikha ng bagay na makakaapekto sa ibang tao at, kasabay nito, magdudulot sa akin ng kalayaan? Dito ko natanto ang kaibahan ng pagpapalitan ng oras para sa pera at ang paglikha ng bagay na dumarami. Ang pagkaunawang ito ay hindi lamang maganda sa salita, binabago nito ang paraan ng iyong pagtingin sa trabaho at sa mga posibilidad mo. Para sa mga lampas sa 40, mas mahalaga ito dahil nangangahulugan ito ng paglaya mula sa dekada ng mga nakagawiang paniniwala at pagbubukas ng bagong yugto ng buhay, kung saan ang naipong kaalaman ay nagiging asset. Naalala ko ng malinaw ang panahon na ako ay nasa Toronto Fire Department, isang matatag na trabaho, ngunit hindi tugma sa aking mga pangarap. Pumasok at lumalabas ako sa trabaho na iniisip na yon na ang mayroon ako para sa natitirang buhay. Ngunit sa loob ng katahimikan, ramdam ko na may mali. Nang sa wakas ay nagpasya akong magbukas ng sariling negosyo sa paglilinis, kahit walang kaalaman sa pamamahala, kumita ako ng higit sa $100,000 sa unang taon. Hindi ko na pinahaba ang oras ng trabaho, hindi ako pagod sa pisikal, nagbibigay ako ng serbisyong may halaga, tinutugunan ang tunay na pangangailangan, at higit sa lahat, naglalabas ng ibang dalas. Isa ito sa pinakamalalaking pagbabago sa buhay ko. Ngayon, tanungin ko sa iyo, ilang oras pa ang kaya mong dagdagan sa trabaho bawat linggo? 10? 20? Ano ang mangyayari sa iyong kalusugan kung susubukan mong doblehin ang trabaho? Ang oras ay may hangganan, ngunit ang halaga na maibibigay mo ay walang hanggan kapag binago mo ang iyong karanasan sa serbisyo. Kung ikaw ay 40, 50, o 60 na taon, nakakahulugan ito na nakalikom ka ng mga kwento, kakayahan, koneksyon, karanasan, at mga nalampasang pagsubok. Bawat isa sa mga ito ay maaaring maging serbisyo, produkto, payo, pagsasanay, gabay, o kasanayan. Dito nakatago ang kalayaang pinansyal para sa mga ayaw ng habulin ang oras. Hindi mo kailangang magsimula sa malaking bagay. Maaari kang magsimula sa maliit, tukuyin ang isang kakayahan na mayroon ka at handang bayaran ng iba upang matutunan o makatanggap ng handa. Maaari itong maging organisasyon, paghahalaman, personal na pananalapi, pagluluto, o pag-aalaga ng hayop. Ang lihim ay hindi sa karangyaan, kundi sa kapakinabangan. Ang batas ng atraksyon ay tumutugon sa iyong nararamdaman at ipinapahayag. Kapag konektado ka sa emosyon sa serbisyong ibinibigay mo at nararamdaman mo ang kahalagahan nito, binabago mo ang iyong dalas at, hindi maiiwasan, naakit ang mga oportunidad na katumbas ng halagang iyon.
Kung papayagan mo ang sarili mo, maaari mong gawin ang isang simpleng pagsasanay ngayon. Kumuha ng kwaderno at isulat ang lahat ng iyong talento, kahit na ang tila maliwanag o maliit. Isulat ang mga bagay na pinupuri na sa iyo o hiningi ng tulong. Pagkatapos, sagutin, paano ko ito may transform sa bagay na makakatulong sa mas maraming tao ng sabay-sabay? Ang listahang ito ay mapa ng iyong bagong pinagmumulan ng kita. Hindi mo kailangang iwan ang kasalukuyang trabaho agad, maaari kang magsimula sa pagsubok, pag-aalok, at dahan-dahang pagpapalawak. Ang mahalaga ay lumabas sa lohika ng pagpapalit ng oras para sa pera at pumasok sa lohika ng pagpaparami ng halaga. At alamin, walang edad para dito. Maraming matagumpay na negosyante ang nagsimula lampas 40. Maraming artista ang inilunsad ang kanilang pinaka-iconic na obra lampas 50. Hindi ka huli. Nasa perpektong punto ka ngayon upang gamitin ang lahat ng iyong karanasan at kaalaman para sa mas malaking layunin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng manatiling nakatali sa dati o lumundag patungo sa bagong posibilidad ay ang desisyon mong makita na ang tunay mong halaga ay hindi nasusukat sa pisikal na pagsisikap, kundi sa natatanging bagay na maibibigay mo. Hanggang hindi mo mabago ang pananaw na ito, patuloy lang na ibibigay ng buhay sa iyo ang paulit-ulit na karanasan. Ngunit sa sandaling yakapin mo ang bagong frequency na ito, mapapansin mong unti-unting bumubukas ang mga pintuan sa halip na mga pader. At bawat hakbang na gagawin mo patungo rito ay isang paanyaya para sa pera, oportunidad, at kalayaan na dumaloy sa iyong buhay, dahil ganito ang nangyayari kapag huminto ka sa paghabol at nagsimulang mag-attract. Mayroong tahimik na programa sa loob mo na mas may kapangyarihan sa iyong buhay kaysa sa anumang diploma, trabaho, o account sa bangko. Tinatawag ko itong paradigma. Ang paradigma ang nagtatakda kung paano mo nakikita ang mundo, gaano mo pinapahalagahan ang iyong sarili, gaano karaming oras ang iniisip mong mayroon ka upang magbago, at kahit ang iyong kakayahang kumita. Gumagana ito bilang isang filter, naakit mo lamang ang bagay na kaayon ng iyong paniniwala. Kung ang iyong isip ay nakatutok sa kakulangan, lahat sa paligid mo ay magpapatunay ng kakulangan na iyon. Kapag binago mo ang iyong frequency, magsisimulang ibalik ng mundo ang bagong realidad. Tanungin mo ang iyong sarili, ilang desisyon ang ginawa mo dahil sa takot sa opinyon ng iba o dahil ganito lang talaga ang ginagawa? Ilang pintuan ang naipagpaliban lamang dahil sinasabi ng iyong isip na hindi ito para sa iyo? Nang maunawaan ko ang lakas ng aking sariling paradigma, dumating ang isang sandaling nagbago ng lahat. Mayroon na akong mga posisyon at kumpanya sa iba't ibang bansa, tila ligtas na ang lahat. Ngunit sa kalooban ko, may humihila sa akin patungo sa ibang direksyon. May isang taong labis kong hinangaan ang trabaho, si Earl Nightingale, at nagpasya akong iwan ang komportableng landas upang makatrabaho ang isang tao na ganap na naiba sa aking nakasanayan. Tinanggap ko ang alok na trabaho na nagkakahalaga ng $188,000 kada taon. Hindi, tinanggap ko ang isang trabaho na may sweldo na ₱1,880,000 kada taon dahil nais kong matuto, dahil naramdaman ko sa loob na ito ang bagong frequency na kailangan kong yakapin. Naramdaman ko ang takot, tulad ng nararamdaman ng sinuman, halo ng pangamba sa pagkawala, hiya sa pagtalikod sa gumagana na, at matinding kaba sa hindi alam. Kasabay nito, mayroong kilig at excitement na nag-aalis ng takot, ang pakiramdam na kumikilos ako patungo sa tunay na mahalaga. Ang pagpili na iyon ay muling nagprograma ng aking pananaw sa posibleng mangyari, hindi ito naging instant, ngunit naging permanente. Pagkatapos nito, kahit nagkamali ako, hindi na bumalik ang aking landas sa dati. Ang desisyon na baguhin ang iyong paradigma ang nagiging turning point, at naranasan ko ang lahat ng emosyon na kasama rito, takot, pagdududa, ginhawa, kasiyahan. Ano ang mga tinig sa loob mo na pumipigil sa iyo? Masyado na akong matanda para magsimula muli. Hindi ito kailanman gumana para sa akin. Paano kung mabigo ako at mawalan ng lahat? Mga lehitimong pag-aalinlangan ito, narinig ko na ang bawat isa sa aking sarili, at sa libu-libong tao na aking nakatrabaho, at malinaw na palatandaan ito ng paradigma. Ang ginagawa natin upang baguhin ito ay hindi ang pag-iwas sa takot, kinikilala natin ang takot, isinusulat kung ano ang sinasabi nito, at sinasadyang pinipiling isipin ang parabang naresolba na ang problema. May simpleng ehersisyo ako na ginagamit ko ng dekada, isulat sa papel ang pinakamabigat na problemang pinansyal ngayon. Ilagay ang papel sa gitna ng mesa, tumayo, pumunta sa kabilang bahagi at isipin kung paano ito makikita ni Earl Nightingale. Pagkatapos, umupo sa ibang upuan at isipin ang pananaw ni Napoleon Hill.
Sa pagbabago ng perspektibo, naapektuhan mo ang pundasyon ng paniniwala at kadalasan, natutunaw ang problema sa bagong pananaw. Subukan ito ngayon, hindi ito mahiwaga, ito ay praktikal na teknik sa pag-unawa. May tulay sa pagitan ng paniniwala at kilos na pinag-aralan na ng mga psychologist. Ang konsepto ng pinansyal na self-efficacy ay nagpapakita na ang paniniwala na kaya mong pamahalaan ang iyong pananalapi ay positibong naugnay sa aktwal na gawi. Tulad ng pagtitipid at pagpaplano sa pagreretiro, lalo na sa mga papalapit na sa ikatlong yugto ng buhay. Kapag ang mga tao sa edad 50 pataas ay nagkakaroon ng tiwala sa kanilang kakayahang pinansyal, tunay nilang binabago ang kanilang mga gawi at mas maraming naitatabi. Pinatutunayan nito ang aking sinasabi, ang pagbabago ng imahe sa loob mo ay direktang nakakaapekto sa panlabas na kilos. Isa pang mahalagang punto na kaunti lamang ang nakakaunawa ay na ang mas mataas na kita ay hindi otomatikong nag-aayos ng emosyonal na kalagayan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mas mataas na kita ay nagpapabuti ng pananaw sa buhay, pakiramdam mo ay maayos ang lahat, ngunit hindi palaging nagpapataas ng pang-araw-araw na emosyonal na kasiyahan. Sa madaling salita, ang pagbabago ng iyong paradigma at sariling imahe ay kasing halaga ng anumang pagtaas ng kita. Nais mo ang parehong bagay, kakayahang kumita at emosyonal na kalusugan upang ma-enjoy ito. Ang pag-unawa dito ay nagbabago ng estratehiya. Huwag lamang habulin ang numero, pagtrabahuan din ang relasyon mo sa pera at kung sino ka kapag hawak mo ito. Ang pagbabago ng paradigma ay isang estratehikong pangangailangan. Ang mga kumpanyang tumangging suriin muli ang kanilang paniniwala tungkol sa kung ano ang hinihingi ng merkado ay tuluyang nawasak. Isipin ang Kodak o ang Blockbuster, na may kaalaman, mayroong mga mapagkukunan, at sa kabila nito, ay nanatili sa lumang mga katiyakan at nawala ang kanilang hinaharap. Hindi ito tungkol sa swerte o tadhana, ito ay isang kolektibong paradigma na tumangging magbago. Ang parehong lohika ay nalalapat sa iyo, ang pagkapit sa kung ano ang palaging gumana, ay maaaring maging pinakamalaking panganib sa iyong buhay. Kung nais mong gamitin ito ngayon, gawin mo ito. Isulat ang 3 paniniwala na pumipigil sa iyo tungkol sa pera, halimbawa, marumi ang pera, hindi ko ito karapat-dapat, huli na, at bigkasin ito ng malakas. Pagkatapos ay isulat ang kabaligtarang paniniwala ng detalyado, halimbawa, ang pera ay isang kasangkapan para sa kabutihan, karapat-dapat akong umunlad, ang aking karanasan ay nagbibigay sa akin ng kalamangan. Sa loob ng 7 araw, sa umaga at gabi, basahin ang alternatibong paniniwala ng 3 minuto ng may damdamin. Pagkatapos, kumilos, magpadala ng mensahe na nag-aalok ng propesyonal na tulong, mag-publish ng maliit na kurso, mag-alok ng serbisyo sa isang kakilala, isang simpleng aksyon na sumasalungat sa iyong lumang paniniwala. I-record kung ano ang nararamdaman mo bago at pagkatapos. Ito ay lumilikha ng ebidensya para sa bagong paniniwala at nagpapabilis ng reprogramming. Alam ko na ang paglaban ay totoo, naranasan ko ito nang iwan ko ang mga ligtas na landas, ngunit ang kaibahan sa pagitan ng taong limitado at ng taong umuunlad ay isang panloob na desisyon. Piliing tingnan ang mundo sa ibang lente at mula rito, disiplinang isagawa ang bagong pananaw. Hindi ito mabilis ang trick, ito ay desisyon, ulit-ulitin, at kababaang loob upang matuto. Kung sisimulan mo ang gawain ito ngayon, sa loob ng 30 araw, ang iyong pananaw ay magbabago ng sapat upang buksan ang mga opsyong sa ngayon ay tila wala. At ang unang takot, ito ay nagiging respeto sa proseso at kalaunan, kaligayahan dahil pinili mong magbago. Lahat sa universo ay may vibrasyon, lahat ay may dalas, kabilang ang pera. Nang maunawaan ko ito, naintindihan ko na hindi ito tungkol sa paghahanap ng pera, kundi sa pag-send dito. Tulad ng 2 estasyon ng radyo na hindi maaaring mag-transmit sa parehong channel ng sabay, hindi mo maaaring akitin ang kasaganaan kung nag-vibrate ka sa kakulangan. Sa loob ng maraming taon, inuulit ko ang mga pattern ng pag-isip na nagpapanatili sa akin sa parehong antas ng resulta. Nang simulan kong baguhin ang aking mga iniisip at damdamin, napansin kong ang mga oportunidad ay nagsimulang lumitaw ng walang dagdag na pisikal na pagsisikap. Parang biglang nakikita mo ang mga pintuang dati ay hindi nakikita. Hindi ito isang abstraktong ideya, ito ay isang batas na gumagana ng kasing tumpak ng grabidad. Kapag sinasabi kong ang pera ay naakit sa akin, hindi ito basta magandang pangungusap. Ito ay isang programa. Ang paulit-ulit na pagsabi nito ng malakas, nang may damdamin, ilang beses sa isang araw, ay tumutulong sa pagbasag sa mental na hadlang na nagsasabing, hindi ito para sa'yo.
Unti-unti, bumubuo ako ng ibang mental na imahe, at binabago ng imaheng ito ang aking emosyonal na estado. Ang pagbabagong ito ng estado ay nagdudulot na kahit ang maliliit na aksyon ko ay naiiba. Ganito ako umakyat mula sa isang dalas patungo sa iba. Kung hindi ka naniniwala, obserbahan ang iyong sariling pattern. Ano ang nararamdaman mo kapag binubuksan mo ang iyong bank account? Takot? Pagkakasala? Galit? Hiya? O pasasalamat, pag-asa at kagalakan? Ang iyong sagot ay nagsasabi kung saang dalas ka naroroon. Mayroong siyentipikong dahilan para dito. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang positibong emosyon, tulad ng pasasalamat at pag-asa ay nagpapataas ng plasticity ng utak, ibig sabihin, ang kakayahan ng utak na lumikha ng mga bagong koneksyon. Pinapadali nito ang bagong gawi sa pananalapi, bagong mga kaugalian at bagong oportunidad. Sa ibang salita, ang iyong emosyonal na estado ay literal na nagbubukas ng mga neural na landas para sa ibang resulta. Kung nais mo ng bagong resulta sa pananalapi, magsimula sa paglinang ng bagong emosyon na kaugnay ng pera. Ito ang ugnayan na halos lahat ay nakakalimutan. Sinimulan ko sa maliit na pagbabago. Lumilikha ako ng detalyadong mental na larawan kung paano ko nais mabuhay, sinusulat ang halaga, petsa, damdamin, at bumabalik sa visualization na ito araw-araw. Sa simula, tila walang kabuluhan. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang lumitaw ang hindi inaasahang negosyo. May mga taong lumapit sa akin na may alok na hindi ko maaaring planuhin. Hindi ito mahika, ito ay pagsisend. Tulad ng kailangan ng iyong telepono na nasa tamang dalas para makuha ang signal, kailangan ng iyong isip na nasa tamang dalas upang makuha ang mga ideya, tao at kaganapan na tumutugma sa iyong hangarin. Maaari mo ring gawin ito ngayon. Pumikit at isipin ang daloy ng pera na dumarating sa iyo tulad ng isang ilog. Huwag lamang imahinasyon, damhin ang ginhawa, pasasalamat at kalayaan na hatid ng perang ito. Manatili rito ng ilang minuto. Ulitin ito ng 3 beses sa isang araw. Sa simula, maaaring mukhang palabas lamang, ngunit sa paglipas ng panahon, ang imaheng ito ay magiging mas totoo kaysa sa kasalukuyang kalagayan. Dito nagbabago ang dalas. Hindi mo kailangan maghintay upang kumilos, sa bawat aksyon ayon sa bagong dalas na ito, pinapalakas mo ang neural na circuit at naakit ang mga sitwasyong kaayon. Madalas akong magbigay ng simpleng halimbawa, isipin ang dalawang nagtitinda na may parehong produkto, sa parehong merkado. Ang isa ay malalim na naniniwala na mahalaga ang kanyang produkto, na nakikinabang ang kliyente, at karapat-dapat siyang umunlad. Ang isa naman ay may dala ng pagkakasala, takot at pag-aalala sa pagbebenta. Kahit na pareho ang script, magiging labis ang pagkakaiba ng resulta dahil iba ang enerhiyang ipinapadala ng bawat isa. Ang una ay gumagana sa dalas ng tiwala at kasaganaan, ang pangalawa naman ay nasa dalas ng kakulangan at pagtatanggol. Tumutugon ang universo sa pamamagitan ng mga kliyente, oportunidad, at balik na naayon sa parehong tono. Ang prinsipyong ito ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay. Kapag lampas ka na sa 40 taon, dala mo ang mga dekadang ugali sa emosyon at pag-isip na gumagana na parang autopilot. Ngunit walang hadlang upang baguhin mo ang channel ngayon. Hindi pa huli ang lahat upang i-adjust ang dalas. Magsimula sa mga salita, pagkatapos ay sa damdamin at sa huli, sa mga kilos. Ipagdiwang ang bawat patunay, gaano man kaliit, na may paparating na bago. Pinapalakas ng pagdiriwang na ito ang vibrasyon at pinananatili itong matatag. Tandaan na ang dalas ay hindi lamang nakahiwalay na pag-isip, ito ay pag-isip na may kasamang emosyon. Ito ang estado kung saan ka naninirahan sa karamihan ng oras. Kung maglalaan ka ng ilang minuto bawat araw upang pumasok sa dalas ng kasaganaan at gagugol ang natitirang bahagi ng araw sa pag-aalala, ang iyong vibrasyon ay nananatiling pag-aalala. Kaya napakahalaga na sanayin ang iyong emosyonal na katawan. Huminga ng malalim, maramdaman ang pasasalamat, baguhin ang iyong pisikal na postura, magsalita ng iba, at magsulat ng mga positibong pahayag. Lumikha ng kapaligiran na nagpapaalala sa iyo ng iyong bagong pamantayan. Nang ginawa ko ito ng tuloy-tuloy, napansin kong hindi lamang tumataas ang aking kita, kundi nagiging matatag ito sa mas mataas na antas. Para itong pag-akyat sa isang baitang bawat pagkakataon, ngunit isang baitang na hindi nawawala. Kahit kapag may mali, hindi na ako bumabalik sa dating antas. Nangyayari ito dahil kapag binago mo ang dalas at nanatili ka rito, hindi na bumabalik ang iyong kamalayan, ito ay lumalawak.
At sa pagpapalawak na ito nagsisimula ng matagpuan ka ng pera, mga oportunidad, at tamang tao, gabi at araw, sa mas natural na paraan. Dito mo maintindihan na hindi ka na hinahabol ang pera, ikaw ay naging magnet para dito. At ang estado na ito ay hindi pribilehiyo ng ilan, ito ay proseso na maaaring simulan ng sinuman, sa anumang edad, kabilang na ngayon, eksakto kung nasaan ka, gamit lamang ang iyong focus, emosyonal na disiplina, at desisyon na mag-vibrate sa antas ng gusto mo, hindi sa antas ng kinatatakutan mo. Sa malaking bahagi ng aking buhay, sinunod ko ang parehong pattern ng karamihan, palitan ang oras ng pera. Akala ko, kung maglalaan ako ng mas maraming oras, darating din ang balik. Ngunit may limitasyon ang ating katawan sa dami ng oras na kayang pagtrabahuhan, at ang limitasyong ito ay pumipinsala sa mga umaasa lamang dito. Dito ko naunawaan ang tatlong modelo ng kita, Misa 1, Misa 2, at Misa 3. Ang Misa 1 ay kung saan nasa 76% ng populasyon, pagbenta ng oras. Ang Misa 2 ay mag-invest ng pera upang kumita ng pera. Ngunit ang Misa 3, at dito nagaganap ang mahika, ay palakihin ang iyong kita sa pamamagitan ng paglikha ng maraming pinagkukunan na independyente sa iyong oras. Nang matanto ko ito, hindi lamang ako umangat sa antas ng pinansyal, nagbago rin ang aking buhay. Isa itong hakbang sa pag-iisip, tumigil ka sa pag-isip bilang empleyado ng iyong sariling pagsisikap at nagsimulang mag-isip bilang tagalikha ng sistema, bilang tagapagtayo ng mga channel. Naalala ko ang pagkabigla ng matuklasan ko na ang 1% na namamahala sa Misa 3 ay kumokontrol sa higit sa 70% ng yaman. Nasa punto na ako kung saan sobra ang trabaho, ngunit mabagal ang pag-unlad. Nang sinimulan kong lumikha ng mga pinagkukunan na gumagana, kahit wala ako, mabilis na tumaas ang aking kita. Para itong paglipat mula sa paghila ng mabigat na bangka patungo sa pagtaas ng layag at hayaang dalhin ka ng hangin. Hindi lamang ito tungkol sa mas maraming pera, ito ay kalayaan, mental na espasyo, at oras na dekalidad kasama ang mahal mo. Para sa mga lampas sa 40 taon, ito ay isang pagbabago ng laro, dahil nangangahulugan itong itigil ang buhay na nakakadena sa orasan at simulan ang pamumuhay mula sa daloy ng halaga na iyong binuo. May isip mo ba kung ano ang ibig sabihin ng makatanggap ng pera mula sa 5, 10, o 20 iba't ibang pinagkukunan habang natutulog? Hindi ito pantasya. Ngayon, sa isang cellphone, maaari kang mag-alok ng serbisyo, digital na produkto, kurso, ebook, subscription club, konsultasyon, o mentorship. Maaari kang makipag-partner sa mga tao sa ibang bansa, magbenta ng pisikal na produkto nang walang inventaryo, gamit ang outsourced na logistics, maging affiliate ng mga kumpanya, at makatanggap ng otomatikong komisyon. Lahat ng ito ay pagpaparami ng mga channel. Hindi mo kailangang maging henyo sa teknolohiya, kailangan mo lamang baguhin ang paraan ng pag-isip at pagkilos. Isipin kung ilang talento, kontak, at karanasan ang naipon mo sa mga dekada ng profesional na buhay. Lahat ng ito ay maaaring muling ayusin bilang bagong pinagkukunan ng kita. Kung nagkaroon ka ng mga kliyente dati, maaari kang mag-alok ng premium na pakete. Kung dalubhasa ka sa isang paksa, maaari kang gumawa ng online na workshop. Kung maganda ang iyong mga relasyon, maaari kang makipag-partner at kumita ng porsyento sa mga benta na nagaganap kahit wala ka. Ang sikreto ay magsimula sa maliit, ngunit magsimula. Buksan ang unang channel at maramdaman ang daloy. Ang unang resulta na ito ay nagtataguyod ng tiwala at nagbubukas ng puwang para sa iba pa. Ganito rin nangyari sa akin. Pagkatapos ng maraming taon ng paniniwala na ang tanging paraan ay magtrabaho ng higit pa, sinubukan ko ang bagong diskarte. Nilikha ko ang isang linya ng serbisyo na gumagana kahit wala ako. Sa simula, tila delikado, ngunit sa maikling panahon, napansin ko na ako ay nasa isang ganap na bagong laro. Tumigil ako sa pagsukat ng tagumpay batay sa oras ng trabaho, at nagsimulang sukatin batay sa epekto na nagawa. Ang simpleng pagbabaliktad na ito ang nagbago ng aking buhay pinansyal. Para sa iyo, maaari mong simulan ang praktikal na aplikasyon ngayon. Kumuha ng papel at isulat ang 5 ideya ng pinagkukunan ng kita na hindi nakadepende lamang sa iyong oras. Pumili ng isa at mangakong ipatupad ito sa loob ng 30 araw. Maaaring maliit lamang ang kikitain nito sa simula, ngunit ang mahalaga ay mabuksan ang pintuan. Ang ehersisyong ito ay sumisira sa paradigma ng kakulangan at inilalagay ka sa landas ng E3. Sa paglipas ng panahon, may aayos mo, mapapabuti at makalilikha ka ng bago.
Pagkatapos ng isang taon, kung magpapatuloy ka, magkakaroon ka ng isang network ng mga channel na sumusuporta sa iyong kalayaan. Hindi lamang ito usapin ng pera. Ito ay usapin ng identidad. Kapag bumuo ka ng maraming pinagkukunan, makikita mo ang iyong sarili sa ibang perspektibo, bilang isang taong lumilikha, dumadami at namumuno. Ang mas matibay na imahe sa sarili ay humihikayat ng mas maraming oportunidad, mas magagaling na tao at mas malalaking resulta. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatrabaho para sa pera at pagpapagawa ng pera na gumana para sa iyo. At ganito nagsisimula, gabi at araw, ang daloy ng walang direktang pagsisikap, na nagbibigay daan sa iyo upang ilaan ang iyong oras sa tunay na mahalaga, personal na paglago, relasyon at layunin. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kita para lamang sa kita. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang ekosistema na nagsisilbi sa iba at sa gayon ay nagpapanatili ng sarili. Bawat bagong pinagkukunan ay isang bagong serbisyo na tumutulong sa isang tao, naglutas ng problema o nagpapadali ng buhay. Sa pagdami ng serbisyo, dumarami ang epekto. Ang pera ay bunga lamang. Kapag naunawaan mo ito at nangakong isa sa buhay, walang hangganan sa kung saan ka maaaring makarating, kahit nagsisimula ka na ngayon, lampas sa 40 taon, gamit ang lahat ng iyong natutunan at nakamit. Natuklasan ko, matapos ang maraming taon ng pag-aaral at pamumuhay sa pagbabagong ito, na ang imahe sa sarili ay ang hindi nakikitang susi na nagbubukas o nagsasara ng pintuan ng kayamanan. Habang nakikita ko ang aking sarili bilang maliit, limitado, hindi karapat-dapat sa kasaganaan, ang lahat ng aking gawain ay mahina at ang resulta ay proporsyonal sa imaheng iyon. Maaari akong magbasa ng mga libro, mag-aral, magtrabaho ng husto, ngunit kung ang aking panloob na imahe ay ng isang taong hindi karapat-dapat, wala ang tumatagal. Nang nagsimulang makita ang aking sarili na maunlad, natupad, karapat-dapat at may kakayahan, lahat ay nagsimulang magbago. Ang batas ng atraksyon ay hindi tumutugon sa sinasabi mong gusto mo, tumutugon ito sa iyong paniniwala kung sino ka. Kaya ang pasasalamat at imahe sa sarili ay magkasabay, dahil ang pasasalamat ay ang damdaming nagpapatibay sa bagong identidad, ginagawa itong totoo para sa iyong subconscious. Upang maisabuhay ito ngayon, simulan sa pagmamasid sa kwento na iyong sinasabi tungkol sa sarili. Ano ang sinasabi mo kapag pinag-uusapan ng pera, karera, tagumpay? Ipinapakita ng iyong mga salita ang iyong imahe sa sarili. Isulat ang isang bagong bersyon ng kwentong ito. Ilarawan ang iyong sarili bilang isang taong may kumpiyansa, maunlad, mapagbigay, malikhain, disiplinado. Basahin ito ng malakas araw-araw paggising at bago matulog. Kasabay nito, magsanay ng pasasalamat sa maliliit na bagay, isang mainit na kape, isang ngiti, isang natanggap na bayad, isang hindi inaasahang pagkikita. Pinapalakas ng pang-araw-araw na pasasalamat na ito ang pakiramdam na ikaw ay sagana na, at ito ay humihikayat ng higit pa. Mahalaga rin na iayon ang iyong kapaligiran sa iyong bagong imahe sa sarili. Kung magulo, marumi, o magaspang ang iyong espasyo, pinapalakas nito ang identidad ng kaguluhan. Ayusin ang iyong bahay, lugar ng trabaho, pitaka, pananalapi. Bawat pisikal na kilos ay nagpapatibay sa panloob na kwento. Pinapabilis ng konsistensyang ito ang pagbabago. Bukod dito, piliin ang mga tao at nilalaman na nagpapatunay ng iyong bagong imahe, mga aklat, video, kaibigan, mentor. Natututo ang iyong subconscious sa pamamagitan ng pag-uulit at pakikipamuhay. Mas marami kang napapaligiran ng mga stimuli na kaayon, mas mabilis ang konsolidasyon ng pagbabago. Nang gawin ko ito, napansin ko ang kakaibang pangyayari, nagsimulang dumating ang mga oportunidad nang hindi ko kailangan habulin. Ang mga tao ay lumalapit sa akin na may mga alok, mas madaling nakikipagkasundo sa kontrata, dumarating ang mga imbitasyon. Ako ay naging isang taong natural na humihikayat sa mga pangyayaring ito. Hindi ito pagkakataon, ito ay vibrational coherence. Ang aking bagong imahe sa sarili ay naglalabas ng malinaw na senyales, at ang mundo ay tumutugon dito. Tandaan, ang imahe sa sarili ay hindi maliit na detalye, ito ang hindi nakikitang pundasyon ng lahat. Kung susubukan mong bumuo ng kayamanan sa isang imahe ng kakulangan, parang nagtayo ng gusali sa buhangin. Ngunit kung bumuo ka ng matibay na imahe, pinapalakas araw-araw ng pasasalamat, nagiging konsistente ang iyong mga aksyon, nananatili ang iyong focus, lumalakas ang iyong kumpiyansa, at ang universo, sa pamamagitan ng mga tao, pangyayari at ideya, ay tumutugon sa bagong bersyon mo. Ganito, hakbang-hakbang, humihinto ka sa simpleng pagnanasa ng kasaganaan, at nabubuhay ang kasaganaan bilang likas na kalagayan.
Ang pinakamahalagang punto sa lahat ng narinig mo rito ay nagsisimula ang tunay na pagbabago sa loob mo, sa sandali na nagdesisyon kang tanggapin ang bagong imahe ng kung sino ka at kung ano ang karapat-dapat sa'yo. Hindi mahalaga kung gaano katagal mong dala ang lumang mga pattern, hindi mahalaga ang iyong edad o sitwasyon, kapag binago mo ang dalas, binago ang resulta. Ang pera, oportunidad at tamang mga tao ay hindi aksidente, tumutugon sila sa estado ng iyong vibrasyon araw-araw. Ang kamalayang ito ang iyong pinakamalakas na kapangyarihan. Ipagpatuloy mo ako, dahil sa susunod na video, akyat ka sa isa pang hakbang sa paglalakbay na ito, palalawakin pa ang iyong karunungan at magiging 1% na mas mahusay kaysa sa ngayon. Salamat sa pagiging kasama ko rito, hinihintay kita sa susunod na video.